Yun ang magandang araw sa inyo lahat. Welcome back sa channel natin. Balik tayo sa project natin sa Laguna. Ito sa amin, sa Carlan lang. Ito yung project natin na yung electrical at plumbing ginagawa natin. Ngayon naman, pakita ko na sa inyo yung pag-aabang nung sa plumbing. Ang gagawin natin, kakabit natin yung mga water closet, lavatory, mga faucet, soap holder, ayan dito, tissue holder, shower, bidet, yun, paglalagay natin. Kasi andito na lahat yung mga materials dumating na. Yun na lang yung kakabit natin. Total, naman sila eh. Yun, nakapag tiles na. Pero hindi tayo nag-grout kasi mas maganda sa huli yung grout para hindi na siya magkakaroon ng dumi. O hindi na madudumihin yung grout kasi kikilos pa tayo eh, magkakabit pa tayo. Yung tissue holder, nakalubog kasi ito yung mga lumang design. Yan, ito yung soft holder niya yun. Hindi ito yung mga nakabarena lang o nakadrill or nakamount lang. Ito talagang concealed siya or ilulubog. Yan. Mag-grinder tayo. Kaya sabi ko, huwag na muna mag-grout para hindi magkadumi yung grout. Tapos kakabit pa natin itong water closet. Kumbaga kikilos pa tayo. Yung pag-grout last na or sa huli na lang. Ito yan, di-drill lang ni Abe yung yung paglalagay ng lavatory. Bali, ang height ng lavatory natin is 85 cm. Yan. Yan, ito yung natin. Dito yung lavatory. Ito yung abang natin yan. 55 cm yan from finished flooring na. Yan yung sinasabi sa inyo abang. Tapos, gitna yan nung natin, nung PVC. Yan, gitna ng butas. Yung sinasabi ko sa inyo yung abang kapag nag-layout pa lang tayo. Tapos ito naman, ibabaw nito yung lavatory. 85 cm yung guhit na yan. Yan. Mula dyan. Para hindi masyadong mataas or tama-tama lang. Tapos yung pilansik ng tubig, hindi masyadong mapilansik. Kasi pag mataas din, at saka yung gripo mataas, yun, mapilansik din yung tubig. Kasi ang hirap din mag-toothbrush pag sobrang taas ng lavatory. Kasi ang gagamit ko dyan, yung kakabit ako, gumagamit ako ng yan, ganito, dynabolt. Binutasan na ni Abi dito, babong ko na lang ito dito. Just ito maglalak na. Kasi kapag ka yung mga bracket lang, yung basta nakaano lang dito sa lavatory, sa likod, nakasabit lang ito. Problema niyan kapag natuunan, yun, minsan babagsak yung lavatory. Lalong-lalo na ito, wala naman itong pedestal. Tapos, ang kasama nito na K-trap, hindi rin maganda. Ano lang, yung flexible lang. Yan, ito yung flexible lock. K-trap na kasama niya. Yan. Wala namang tibay ito. Yun, Baga, hindi naman niya madadala ng suporta din yung lavatory or para maiwasan na mahulog siya or bumagsak. Kaya mas sigurado naka-dynabolt. Then, bumili din kami naman dito kay water closet nitong flange. Yan. Pang 4 inches kasi yung abang natin is 4 inches na PVC yan. Kakat lang namin to. Yan, flange. Tapos naka-bolt dun sa dalawang tabi. Then sealant na lang sa bawat edge or corner ng lavatory or water closet natin. Yan. Tapos, ang abang naman natin dito, yan, pag ganyan finish na, 10 inches. Sorry ha, hindi 10 cm, iksi lang yun. Yan, 10 inches, sentro na yun. Yan. Para tamang-tama lang natin yung ating water closet or toilet bowl. Yan. Lahat ito hindi natin gagamitin ng semento. Ano lang, silat lang, screw lang. Same no, nakasirat din yung edges, naka-dynabolt. Yan. Tapos kakabit ko na rin yung mga faucet niya. Ang faucet nito is, yung two-way faucet. Para merong abang din ng telephone shower. Yan. Kasi hindi na ipalagay si owner ng dito. Ng shower bulb, tsaka shower head. Ano na lang. Yung two-way faucet, tapos naka-telephone shower na lang. So, may bidet din tayo. Ano na lang yun. Two-way angle bulb na lang.
Yan, pag naka-die na bolt, basta ipapasok na lang. Yan, tapos na. Paano? Tiyaw. Maraglag eh, dilago tayo. Tapos inanat na rin dito sa ilalim. Yan. Mas matibay siya kung pwede sa naka-bracket lang, tapos nakapatong lang siya. Kasi, pag gano'n mangyari dyan, pag natuunan, pwedeng bumagsak yung laboratory din. Mabasag siyempre. Yan dito ang gamit namin, ano. Yan dito ang gamit namin, yan. Lagay na ako ng planch, pang 4 inches na PVC. Yan. Tapos lalagyan lang namin ng sealant. Ito yung sealant. Then papatong lang namin yung water closet. Yan. Kasi mas maganda makasilat lang yung ating water closet para ano ba, nagka-problema, nagkaroon ng bara. Isa kasi hindi maiwasan nilalaglag yung ano, yung sabon, bumabara dito. Yan, kasi syempre lalo to, magkadikit lang yung shower area dito sa water closet. Tapos wala namang enclosure, walang shower enclosure. Minsan nalalaglag, accidentally nahuhulog, yun, bumabara. Yun yung purpose kung bakit kalimitan nakasilant lang, na-screw lang yung ating water closet. Hindi ako gumagamit ng semento. Yun, mas mabilis i-repair yung ating water closet. Yung plants nga pala niya, yan. Ito ano lang yan, binili namin yan. Kaya tanggal yung papel ito. Hindi yan kasama kay water closet. Pero may mga water closet na kasama itong plants. Yun, pag baba nito or pag kabit nito, mapipisa na yan, mapepress na yan, yun, didikit na yan. Yun yung nag-a-avoid na mag-leak. At the same time, nag-a-avoid din doon sa mismong amoy na lumabas. Ayun. Yan, di ipinatong lang namin. Tapos ito, yan, kaya ko nilalagyan ng sealant yan, yung mga gap na yan, para wag mag-build up yung molds. At the same time, yung hindi pa mahayan ng mga ano, minsan may mga bula-bulat eh, yung pasintabi po. May mga bulati dyan na nakukuha. Same, yun yung iniiwasan natin, kaya naglalagay ako ng ano, ng sealant. Ang sealant kalimitan na ginagamit namin sa ganito, yung sanitary na sealant, para kasi yung mga ordinaryong sealant, ang naging problema doon, ano, yung nagmo-mold siya, nangingitim. Yun. Kaya kailangan pag gagamit kayo sa ganitong mga bathroom, yung mga sanitary sealant. O pala sasabi sa inyo di sa lavatory, o yan. Ano siya, hindi niya kayang i-hold yung lavatory di sa P-trap, ayan. Ibababa ko pa to para magsilbi siyang P-trap. Sa ngayon, di ko muna magalaw kasi bago pang dikit yung sealant niya. Yan. Kaya bukas ko na lang siya ayos para P-trap, para meron siyang tubig dito. Nang sa ganun, hindi sumingaw dito. Yan, hindi umamoy dito. Ngayon, lalo pa dito, close na close yung ating bathroom. Wala siyang, ano kasi ito, glass block yan eh. Yan, tapos hindi rin pinalagyan ng exhaust fan. Kaya, yun, ano dito, yung vent napakahalaga para hindi masyadong maamoy. Yan.